Okay, magandang umaga sa ating lahat. At muli tayo'y magbabasa ng banal na kasulatan sa aklat ng mga Hebreo, chapter 5. Yun, ang title nito, yung karugtong niya, si Jesus ang pinakapulong pari. Pero bago yun, tayo muna umawit ng papuri sa Diyos. Kaya tayo lahat ay tumayo, tayo aawit ng papuri sa ating Panginoong Jesus na pinakapulong pari ng ating buhay, na ngayon nandoon sa kanang trono ng Diyos na nagtatanggol sa atin sa Ama. Yan. Kasi trabaho ng pinakapulong pari yung ilapit tayo sa Diyos, ibigin ng tawad sa Diyos, ipagtanggol tayo sa Diyos. Naghahandog sila ng panahon nila Moses sa dakong kabanal-banalan upang ihingi tayo ng tawad sa Diyos, magiging kanyang sarili. Iba naman si Jesus. Si Jesus ay banal na ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos, nagtatanggol sa atin bilang pinakapulong pari ng ating mga buhay na ito. Purihin ng Diyos, pasalamatan natin ng Diyos, sabihin natin sa Kanya, minamahal kita, Panginoong Jesus, sa ating buhay. Kaya awitin natin siya, minamahal kita, sinasamba kita, purihin ka, Panginoong Jesus. Salamat sa iyo, Ama, na aming Hari at Diyos ng buhay namin na pinadala mo ang iyong bugtong na anak sa amin upang mailapit kami sa iyo. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Minamahal kita.
kita. Hallelujah. Oh, purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, na ibinigay sa krus. Purihin ka. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Sa isip, salita at gawa, Panginoon, Lord, hinihingi namin ito ng tawad sa iyo. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ang mahabaging Diyos. Alam namin, Panginoon, na sa amin ipatuloy na tutugon sa lahat ng aming dalangin, lalo na ang paglilinis sa aming buhay, sa aming puso, upang maging karapat-dapat tumanggap ng iyong salita sa umagang ito. Purihin ka. Salamat, Panginoon. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral. Ang iyong banal na Espiritu, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na nasa sa amin, ay patuloy mong paghatiin at kami naman, Panginoon, ay malala namin pinaghahari ang iyong Espiritu Santo sa aming buhay nito. Purihin ka. Kalooban mo nawa ang tupad, Panginoon, sa aming buhay. Buksan mo ang aming pandinig, aming puso sa iyong banal na salita na aming mapapakinggan sa umagang ito. Diyos Espiritu Santo ng aming buhay na ito, ikaw ang sa amin ay lumuko upang samahan kami, turuan, maunawaan at maisabuhay ang lahat ng aming mapapakinggan mula sa iyong tinig. Purihin ka. Purihin ka. Pagpalain mo mga taong nararito at maging sa mga taong nasa palibot ng church na ito, Panginoon. Sa mga kapatiran namin na wala pa, Panginoon, Lord, ikaw po ang mag-adya ng kailangang Panginoon sa lugar na ito, pagsama-sama kami, makinig, mag-aral, magpuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyo namin binabalik ang aming papuri, pasasalamat at pagsamba sa natatanging mong pangalan. Aming Panginoon Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Si Jesus ang pinakapunong pari. Hebrew chapter 4, verse 14 to 16. Tapos Hebrew 5, 1 to yun, hanggang sa 14. At kung kakayanin pa sa Hebrew 6, Hebrew chapter 4, doon tayo magsisimula. Ito yung karugtong eh. At binanggit na rin natin ito nung Sunday, tinapasisin natin yung chapter 4. Yan, si Jesus ang pinakapunong pari. Yan, trabaho ng pinakapunong pari, siya ay nag-aalay ng handog sa Diyos para sa mga kasalanan ng mga tao. Maging yung kasalanan niya noon, panahon nila Moses, nag-aalay siya para mapatawad ng Diyos ang kanyang mga kasalanan din kasi siya'y tao, yung pinakapunong pari. Ngayon, sabi rito ng Hebreo, si Jesus ang pinakapunong pari. Siya ang pinakapunong pari. At siya yung nag-alay ng buhay niya upang mahugasan ang ating kasalanan. Kaya ngayon siya'y nandoon sa kanan ng makapangyarihang Diyos upang tayo ipagtanggol niya doon. Yan, kasi yung buhay niya ay alay sa Diyos para sa ating mga kasalanan, kaya nandoon siya. Okay? Kaya yun, sabi rito, chapter 4, verse 14, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, si Jesus, nandoon na sa langit. Doon mismo, sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong parang ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kasi naging tao si Jesus Christ, sabi ng John, naging tao ang salita at namuhay sa piling namin. Kaya bilang Diyos na nagkatawang tao, si Jesus Christ, may laman na may buto siya, nakakaranas ng mga nararanasan natin, kaya nakauunawaan niya tayo. Kaya ang kahinaan natin, alam niya, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Kaya huwag tayong matatakot o mapanghinaan ng loob o magdadalawang isip
na lumapit sa Diyos. Bakit? Dapat malakas ang loob natin. Bakit? Si Jesus ay narariyan sa atin para ipagtanggol tayo sa Diyos. Ginawa niya na ang mga bagay para sa atin upang ituring tayong anak ng Diyos. Diyos upang makamta natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Tandaan natin yan, ha? Kaya itong Hebreo kasi sinulat sa mga Kristiyano na tumanggap kay Jesus, sa mga mananampalataya. Kaya tayo mga Christian, tandaan natin, huwag tayo matakot lumapit sa Diyos. Kasi tinanggap na natin si Jesus eh. Ngayon, nakakatawag na tayo sa Diyos ng Ama. Anak na tayo ng Diyos ngayon. At huwag tayo mag-atubili lumapit sa Kanya sapagkat andurod si Jesus na nagtatanggol sa atin sa Ama. Yan o, dahil meron tayong habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Amen? Yan, Hebreo chapter 5, verse 1. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoon tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Kaya yun yung pinakapunong pari. Yung taong pinakapunong pari, may kilala ba kayong pinakapunong pari sa Biblia? Melchizedek. Si Melchizedek, pari ng hari ng Salem. Siya pari. Ayan. Sino ba? Si Aaron. Ayan, si Aaron. Panahon ni Moses. Ayan, kapatid ni Moises, si Aaron. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao. Sila yung mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos. Para sa mga tao, siya ay nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Kasi noon, pag nagkakasala sila, pumupunta sila sa pinakapunong pari, nag-aalay. Utusan sila, umuha ka ng pinatabang buya. Ganito, kaya baka, asno. Ihandog nila sa Diyos yun. Panganay, walang sakit, walang batik, maputi, malinis. Handog sa Diyos yun. Ibihingi sila ng tawad. Kasi wala pang personal na relasyon ang tao noon sa Diyos. Nakaka-access sila sa Diyos sa pamamagitan ng mga pari, pinakapunong pari, iingi ng tao. Kaya sa mga ibang relihiyon hanggang sa ngayon, ganun pa rin yung ginagawa nila. Di ba? Kaya nga minsan sa ibang relihiyon may kumpisal na tinatawag. Tama po ba? Sa ibang relihiyon may kumpisal. Kasi ang isipan nila ganun pa rin nung dati, nung Old Testament. Wala pa silang personal na relasyon sa Diyos. Pero ang sabi kanina, kaya huwag tayo mag-atubili, Hebreo 4:16. Brother Joseph, Hebreo 4:16. Ngayon kasi, si Jesus na yung nandoon, ang pinakapunong pari. Hindi na tayo mag-atubili lumapit sa trono ng habaging Diyos upang makamta natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Sabi ng Ephesians, meron na tayong malayang relasyon sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng pari ngayon, ng tao na maglalapit sa atin sa Diyos. Bakit? Dahil ang ating Panginoon Jesus ay namatay sa krus, hinandog yung buhay niya. Nandun na siya sa kanang trono ng Diyos, sa harapan ng Diyos. Yung alay, siya na yung alay natin. Kaya nagkakaroon na tayo ng malayang relasyon sa Diyos. Pwede na tayong mag-pray sa Diyos. Noon, hindi sila pwede mag-pray sa sarili nila. Maghanap sila ng pari para ipag-pray yung kasalanan nila. At mapatawad sila. Ngayon, hindi na. Kaya hindi na tayo dapat pumunta pa sa mga pari. O kaya, kay pastor para hiningi kayo ng tawad. Hindi. Kayo mismo sa bahay nyo, saan man kayo naroroon, pwede na kayo humingi ng tawad sa Diyos. Sa isip nyo, nakikita ng Diyos yung isip natin at puso natin. Tandaan natin yan. Yan, okay? Hebreo 5, balik tayo doon. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos. Para sa mga tao, siya nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Nadarama niya ang kahinaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas sapagkat siya ay mahina rin tulad nila. At dahil, nadarama niya ang kahinaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas sapagkat siya ay mahina rin tulad nila. Yun kasi yung mga pinakapunong pari, tao rin. Kaya di ba natandaan niyo yung topic natin ng Sunday? Ano yung nasa likod ng kahirapan? Number 4.
to sympathize with other, para makibahagi sa iba. Ganon din yun. Dahil yung pinakapunong pari, mahina din, tao rin, nalalaman niya yung hirap na dinaranas ng isang tao makasalanan. At alam niya yung gawain ng makasalanan. Kaya, naiintindihan niya. Kaya ang ginagawa niya, darama niya ang kahinaan ng mga mangmang at ng mga nilgaw ng nanda sapagkat siya ay mahina rin tulad nila. Kasi tao rin siya. Alam niya yun. Naiintindihan niya. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya ay mag-alay ng handog. Hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para sa kanya rin mga kasalanan. At dahil alam niya yun, kasi siya mismo nakakaranas ng kasalanan din. Kaya alam niya. Kasi, siya mismo nagkakasala din. Kaya pati siya, kailangan din mag-alay ng handog para sa Diyos. Yan. Ang karangalan ng pagiging pinakapulong pari ay hindi maaring makamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. Ang Diyos kasi pumili kay Aaron na ikaw ang gagawin pinakapulong pari. Gayon din naman hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapulong pari. Siya pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Yan, Hebreo 1. Sabi din doon sa Hebreo 1, sinabi ng ama, hindi sinabi sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, ngayon ako'y tatawagin ninyong ama. Hindi, kay Jesus lang. Kaya ang Diyos ang pumili kay Jesus na kaisa-isa niyang anak upang ialay ang buhay para sa atin. Kaya si Jesus, ang Diyos ang pumili din kay Jesus para sa atin upang maipagtanggol tayo nito sa Kanya. Amen? Sinabi rin niya, sa iba, ibig sabihin, yung mga pinakapulong pari ay itinatalaga mismo ng Diyos. Ang Diyos mismo ang pumili, hindi kung sino-sino lang. Kaya napakahalagang malaman natin ito. Amen. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili kasi Kristo humble. Bagamat siya'y Diyos, hindi niya pinipilitang mabuhay pantay ang Diyos, kundi siya'y nagpakumbaba at namuhay na parang alipin. At namuhay sa piling natin yan. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapulong pari. Hindi siya ang tinaas niya yung sarili niya maging pinakapulong pari. Ang Diyos, siya ay pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Okay? Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman. Ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kasi si Melchizedek walang pinanggalingan eh. Tama sa pag-aaral. Walang nabanggit tatay niya, nanay niya. Basta siya ay hari. Magpakailanman, siya ay hari ng Salem. Hari ng kapayapaan. Sinabi rin niya ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman. Ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kagaya ng pagkapari ni Melchizedek. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya na nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagligtas sana sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Biruin niyo na. Pero kahit si Jesus Christ, biruin mo yung kapakumbabaan ni Jesus Christ at humble, humility, humbleness niya. At yung puso niya talaga na umiibig sa atin. Kahit na siya tatay niya ang Diyos Noong si Jesus ay namuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin din at lumuluhang nakikiusap sa tatay niya. Pero yun yan sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Kasi tao siya, naging tao siya. Mamamatay talaga siya. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kaya nabuhay siyang maguli kahit na siya ay anak ng Diyos. Kahit na sinasabi rito na kahit si Jesus ay anak ng Diyos. Diyos siya at anak siya ng Diyos. Natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Pero yun kasama siya ng Diyos nang pasimula. Siyempre, kung ano yung tatay mo, ganun ka rin, Diyos din siya. Pero kahit ganun, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod at sa pamamagitan ng pagtitiis. Tayo nga, hindi nga tayo tao, hindi nga tayo Diyos at titigas ng ulo natin, hindi natin matututunan yung kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis Diba? Matitigas nga ulo natin, gumagawa nga tayo ng paraan para maibsan lang yung ating mga nais, mga kalayawan, kaluhugan Hindi natin kaya. Pero si Jesus Christ, imagine niyo, siya ay Diyos.
na nagkatawang tao, pero dahil siya'y nagpakumbaba, talagang natutunan niya yung kahulugan ng pagsunod. Kahit na kamatayan pa sa krus, napakahirap. Kasi noon, pagka ang tao mamamatay sa krus, mahirap. Ikaw na yung pinakamasamang taong nabuhay sa mundo. Parang ganun. Yung turing sa'yo. Ang parusa kamatayan, ibig sabihin, wala lang lunas sa iyong kasalanan, kaya papatayin ka na lang. Yun yung parusa sa iyo. Pero si Jesus wala namang kasalanan, pero tiniis niya yun. At pinakita niya yun sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, yung kahulugan ng pagsusunod. Pagsunod dahil nagtiis siya ng hirap. Yung turing sa kanya ng makasalanan, yung asta sa kanya ng mga tao, tinulungan niya. Yung mga gutom, lahat tiniis niya, yung hirap. Yun, dahil yun sa kanyang pagtitiis. Dahil yun sa pag-ibig niya sa ating lahat. Amen? Pero tayo, tigas ang ulo natin eh. Hindi natin kaya yun. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoong Jesus dahil nandiyan siya. At ginawa niya yung mga bagay na hindi natin kaya gawin. Ngayon, nakakatawag tayo sa Ama personal. Dahil yung pinakikinggan tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At nang siya maging ganap, siya naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya tandaan natin ito si Jesus Christ ay naging walang hanggang tagapagligtas. Pero hindi ng lahat ng tao sa totoo lang, dapat ng lahat ng tao talaga. Pero tingnan niyo yung salita dito naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Okay, kaya kung gusto natin maligtas tayo, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Okay, kahit tayo tao, ibig ng Diyos na tayo lahat ay maligtas, hindi lahat tayo maliligtas. Kundi yung mga sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. Minarapat ng Diyos na siya gawing pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Yan. At minarapat, ginusto ng Diyos yun na siya maging pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya tandaan natin, as si Jesus Christ ang pinakapunong pari nandoon sa Diyos sa harap sa kanang trono ng Diyos para ipagtanggol tayo, nagkakaroon na tayong malayang relasyon sa Kanya. Handog siya ng buhay niya para sa atin. Kaya huwag tayo mag-atuling lumapit sa Diyos personal. Hindi na natin kailangan ba ng mga pari na literal o kaya ng mga pastor pa para ipag-pray ka sa lalaw. Hindi na. Mag-pray ka lang. Kasi dahil tinanggap mo na si Jesus Christ sa buhay mo, meron ka lang malayang relasyon sa Kanya. Kaya lang, syempre, yung mga sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. Pero kapag ikaw hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka pa anak ng Diyos. Kaya kailangan mong isuko sa ating Panginoong Jesus yung buhay mo. Yan. Para ituring ka din ng Diyos na anak niya. Kagaya ni Jesus Christ. Amen? Yan. Babala. Laban sa pagtalikod. Kaya yun. Tandaan natin, huwag tayong susuway sa Diyos. Kailangan sundin natin ang kalooban ng Diyos. At may babala. Laban sa pagtalikod. Marami pa kaming masasabi, Hebreo 5:11, tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. Sabi rito, nung nagsulat, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit, mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa, ang hirap ninyong turuan, hirap ninyong paliwanagan, sabi rito sa mulat. Kasi dapat nga sa tagal na ng panahon na lagi tayo nag-aaral, parang gano'n. Dapat nagtuturo na nga kayo, naiintindihan nyo na yung buhay nyo At nang dahilan ni Kristo, bakit siyang naparito Dapat sana'y tagapagturo na kayo Kasi kapag kinilala mo si Kristo, may utos na dapat binibigay sa atin. Go and make disciple. Kaya lang, lahat ng mga tumanggap kay Kristo, hindi naman yun ang ginagawa Tama? Hindi naman tayo nag-go and make disciple Hindi tayo nagtuturo, nagsishare, nangangaral ng salita ng Diyos. Pero nakikinig pa tayo, pag tinanong tayo, tinanggap niyo ba si Jesus?
Opo, pero hindi naman natin ginagawa. Kaya nga sabi rito, ang bagal mo kasi umunawa. Kailangan pa kayong turuan ng panimulang aralin hindi nyo maintindihan yung tinuturo sa inyo. Dapat tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain at hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Yung yan, baby nila Xavier, niinom niya gatas pa, hindi pa pwede na matigas kasi hindi siya matutunawan pag kumain ng matigas. Kaya ganyan tayo itinuturing dito sa salita ng Diyos. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa sa kaalaman at sa salita at katuwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabuti at masama. Ibig sabihin, hindi pa natin talaga alam ang mabuti at masama. Kaya dapat turuan pa tayo sa panimulang aralin na dapat tagapagturo na tayo. Hebrews 6. Kaya iwanan na natin anong dahilan para nagiging bata pa tayo sa paningin ng nagsulat na ito, na nangangaral ng salita ng Diyos na ito. Bakit? Ano yung dahilan? At ano yung dapat natin gawin para maging mature tayo? Sabi rito sa 6, kaya nga iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga aralin para sa mga may sapat na pangunawa. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan na tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, maging practical na tayo sa buhay natin ngayon, sa spiritual. Isipin natin yung mga higit na mabuti, yung kapaki-pakinabang sa Diyos. Halimbawa, sa panahon ngayon, sa tingin nyo, ano yung pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Sa tingin nyo lang. O dapat maging huwaran tayo. Pag pinahayag natin yung salita ng Diyos, dapat maniniwala yung mga tao sa atin. Dapat tayo muna gagawa ng mga bagay na tinuturo natin at itinuturo at ituturo natin. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan, magpatuloy na tayo at iyan ang gawin natin kung kalooban ng Diyos. Yan. Ayun. Kasi kung ano-ano pa yung iniisip natin na pwedeng sinasaalang-alang, ay hindi pa ako karapat-dapat, ay kailangan ganito, kailangan matuwid ako, kailangan ganon. Hindi na ganon. Ang ating dapat sistema ngayon, kasi nasa mga huling mga araw na tayo. Pag nakilala natin ang Panginoong Hesus at iniling natin sa Ama ang banal na Espiritu, dapat automatic nagagawa na natin yung ating mga dapat gawin. Kaya lang bakit natin hindi nagagawa? Kasi hindi talaga natin pinaghahari ang banal na Espiritu. Kaya takot pa rin tayo mag-share. Bakit? Nakikita pa rin natin yung sarili natin. Nahihiya tayo kasi ako nakakahiya. Hindi ako paniniwalaan. Amen? Tinitignan pa rin natin yung mga panimulang aralin, yung mga seremonyas na pwede natin magawa dapat na ngayon na nakilala natin at tinanggap na ang banal na Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Tinanggap lang natin yung banal na Espiritu, hindi nga lang natin pinagahari. Kaya hindi natin nagagawa yung mga bagay na dapat natin gawin. Yun ang totoo. Amen? May bisita na pagbalay ng Diyos. Ating bisita. Yan. Welcome ulit sa gawain ng Panginoon. Tandaan natin. Yan. Ulitin ko yung tanong ko, ano yung pinaka-the best na bagay na gawin natin ngayong mga huling mga araw? Yung maging huwaran dapat. Bilang anak ng Diyos. Una, siyempre yung mga bagay na alam natin, kasi alam naman natin, tinanggap natin si Jesus Christ, go and make disciple. Mag-share at mangangaral tayo ng mabuting balita na walang patid sa lahat. Ayun yung pagpapakita natin ng pag-ibig natin sa kapwa. Tama po ba? At pag-ibig sa Diyos. Ano ba yung dalawang utos na mahalaga? Yung 10 Commandments, 10 utos. Pinaiksi na yun ngayon. Ngayon New Testament, ginawang dalawa. Ano yung dalawa na yun? Ibigin ng Diyos hanggang sa lahat, ibigin yung kapwa. Yung 10 Commandments, yung utos number 1 hanggang number 5 kung hindi ako nagkakamali, tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang imahe. Exodus 20, Brother Joshua. Exodus chapter 20. 10 utos, ang 10 utos.
Yan. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ito yung 10 utos. Ako si Yahweh, unang utos, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto, nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag ka, unang utos, huwag kang gagawa. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Kaya wala tayong dapat sambahin ibang Diyos. Maliban sa akin, sino nagsasalita? Si Yahweh, ang makapangyarihang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Ano ba? Huwag kang gagawa, utos number 1 pa rin yan. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos kasi isa lang yan. Huwag kang gagawa ng imahen. Ano yung imahen? Ano yung mas mababaw na salita sa imahen? Rebulto. Imahen o rebulto, kamukha. O. Nang anumang nilalang. Ano ibig sabihin ng anumang? Plural term of word. Anuman kahit anong bagay. O kahit anong nilikha. Ibig sabihin may buhay. Na nasa langit. Ano yung nasa langit? Ano bang nilalang na nasa langit? Ano yung mga nasa langit na nilalang? Angels. Diyos? Angels. Ano ba? O yun. Spiritual being. Angels. Mga angels. Angels, marami kasi uri anghel. Ano iba't ibang uri ng anghel? Seraphim. Cherubim. Okay? At marami pa kung aaralin natin ng banal na kasulatan. Huwag kang gagawa ng mga imahe ng anumang nilalang na nasa langit. Pag sinabi mo langit, ano yung unang bagay na naiisip mo? Maraming langit, sabi ng Bible, heavens. Kaya sa Bible, sa English word, pagka binasa mong Bible, pag sinabing langit, heavens, plural term of word by S, yung heaven. Heavens. Kasi maraming langit. Unang langit, ikalawang langit, ikatlong langit. Kaya maraming langit. Ano yung mga nasa langit na sinasabi, unang langit? Ano yung unang langit? Himpapawid. Pag tumingin ka dyan, nililiparan ng mga ibon. So, ibig sabihin, mga imahe ng anumang nilalang na nasa langit. Walang tinuring kung anong langit. Na maaaring himpapawid. Kasama na rin yung langit. Heavens, mga angels. Ano ba? Na nasa himpapawid. Langit, himpapawid din. Ano yung nasa himpapawid? Literal. Na nakikita mo, pag tumingin ka dyan, ano yung nakikita mo dyan? Ibon. Mga hayop, mga ibon na lumilipad. Ano ba? Mga dinosaurs. Noong panahon, may mga sumasamba dyan eh. Ano ba? Aeroplano, helicopter. May nagpakasal sa mga tore ah. Tama ba? Masyadong hayok sa, uy, ang ganda ng aeroplano. Pagdating ng palang bibili ako niya. Tapos habang natutulog, ni-imagine niya, aeroplano. Minsan, bumili ng laruan aeroplano, nagpakasal siya doon. Ayun, Diyos-Diyosan yun. Yang maliteral, spiritual, kasama yun. Nakuha po ba natin? Kasi sabi dyan, huwag kang gagawa ng imahe ng mga nilalang nasa langit, heavens marami. Okay, ano ba, yung outer space, yan, second heaven, outer space, third heaven, paradise, yan, mga langit, heavens. Okay? Huwag tayong gagawa nun para sambahin. Nasa lupa o nasa tubig, nasa lupa, ano yung nasa lupa? Na mga nilalang. Tao. Tama. Hayop pa rin. Mga apat ang paa, gumagapa, insekto. Tama. Ayan eh, hindi natin pwedeng gawa ng larawan, ribulto, sabi dyan. At nasa tubig, ano yung nasa tubig? Isda. Ay, malalaki, maliliit. Kahit anong uri, isda. Ibig sabihin, hindi tayo pwede gumawa nun. Utos number 1. Number 2, meron, huwag mo sila, number 1 pa rin yan kasi tungkol sa Diyos yan eh. Huwag mo siyang yuyukuran. Pag sinabi mong yuyukuran, ano yun? Luluhuran. Sinasamba mo kasi yun. Ni, sasambahin, kita mo. Huwag mo silang yuyukuran, ni. Napansin nyo, ni. Sasambahin kasi magkasama yun. Yung pag-ikot, pagpapakita ng pagsamba yun. Lalo na yung panyo mo. O, di ba? Pagsamba yun. Ganun yun. Sapagkat, bakit pinagbabawalan tayo ng Diyos noon? Sapagkat, si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguin. Ano yung mapanibuguin? Nagsiselos. Nagsiselos siya. Bakit? Kagaya din natin siya eh. At ngayon, wangis tayo, di ba nagsiselos? Kasi ganun din ang Diyos. Bakit? Karapatan niya yun. Siya may nalang sa iyo. Halimbawa, ikaw, anak mo, ang isang bata, tapos nag-bless sa ibang tao, sa ibang matanda, sa iyo.
Gumanong ka pa, hindi naman lang sa'yo nag-bless. Ilisnab ka, tatay ka pa naman yan. Anong gagawin? Anong mangyayari? Magselos ka ron. Di ba? Kasi ikaw yung lumikha sa kanya. Siya lang pinanggalingan, ikaw. Tapos ikaw pa yung hindi niya binati. Masakit sa loob mo yun. Ganun din sa Diyos, masakit sa loob ng Diyos yun. May iba tayong pinararangalan, imbis na siya na lumalang sa atin. Hindi niya matatanggap yun sa buhay natin. Ang kasalanan ay itong mabigat. Kaya tayo nahihirapan ngayon. Kaya tayo nabubulag sa kasalanan. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak. Hanggang ika-3, ika-4 na salinlahi. Kaya nga may mana-mana tayo. Ugali natin na mamana natin sa magulang natin. Tama ba? Minsan sakit. Tama? At hindi lang yun yung kasalanan. Na meron tayo ngayon na magdudulot ng kamatayan. Kaya buti na lang, dumating si Jesus Christ na matay sa krus. It is finished na ganap na. Kailangan lang natin maniwala sa kanya sumampalataya. Ay, ganun kasimple. Pero sinasabi lang natin yung utos. Okay, number 2. Ano yun? Ngunit ipidala, hindi pa number 2 yan. Kasama yan, ipidadala ako ang aking pag-ibig, pinaliwanag sa libu-libong salinlahi na umiibig sa akin at tumutupad sa aking kautosan. Pero, kapag sumunod ka, bibigyan kita ng pag-ibig. Hindi ako magagalit, sabi niya. Kaya huwag mong gawin yun. Huwag mong gagamitin na walang kabuluhan ng pangalan ni Yahweh o ng iyong Diyos. Tiyak napaparusahan ko ang sino ang gumamit nito nang walang kabuluhan. Ano ibig sabihin? Ano ba pangalan ni Yahweh? Ano pangalan ng Diyos? Sabi sa pag-aaral, hindi pwedeng bigkasin kasi magkakasala yung mga rabay sa Israel. Hindi pwedeng bigkasin pag walang eksakto pangalan ni Yahweh. Hindi pwedeng bigkasin. Pag nagkamali, nakakatakot, magkakasala tayo. Ganun nila, dinagalang ang pangalan ni Yahweh. Pero anong sinasabi ng Bible? Ang pangalan na dapat nating sambahin? Jesus sa banal na kasulatan. Oo, sabihin na natin sa pag-aaral, hindi yun yung pangalan. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan sa atin ngayon Si Jesus Christ na isang anak ng Diyos. Saan matatagpuan? Diyan? 17, 11, and 12. Bigay Brother Joshua. Naalalaman natin, nakakasambot kasi pinagbabawalan tayong gamitin ng walang kabuluhang pangalan ng Diyos. Hindi nga tiyak yung pangalan ng Diyos na babanggitin daw. Sabi ng mga tagapag-aral sa Israel, mga nag-aaral scholar doon, mga rabbi, mga guro. Paano tayo sasamba? Sinong Diyos ang sasambahin natin? Dapat meron tayo sasambahin. Sino? Binigay niya kanyang bugtong na anak sa atin. John 3:16 at ngayon 17:11, pinakilala niya. Pinakilala ng Diyos sa atin kung sino lalapitan natin Diyos na dapat sambahin. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo ng pe-pray dyan si Jesus Christ. Kasi, akit na siya uli sa langit. Iiwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Malapit na siya ipaako dito. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Nananalangin siya sa Diyos, Amang banal si Jesus Christ. Ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, Ama. Yung pangalan na ito na binigay mo sa akin. Ang pangalan ibinigay mo sa akin ngayon, yung pangalan ng Ama, ibinigay niya kay Jesus Christ. Tama mo ba? Upang kung paano ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay maging isa. Kung paano ikaw at ako ay isa, para maging isa rin sila na lahat na tumatanggap sa akin, sa iyo. Kaya lahat tayo, kapag tinanggap natin si Jesus Christ, nagiging isa tayo sa Ama, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Para pagdating ng panahon, matanggap tayo ng Ama na anak niya. Ang ngayon pangalan, tinatanggap na tayo na anak niya dahil kay Jesus, kasi tinanggap na natin si Jesus sa krus. At yun yung dahilan ng kaligtasan natin. Hindi dahil mabait tayo. Tama ba ba? Sino nila naniniwala na maging mabuti kang tao, maliligtas ka? Yung unang paniniwala natin nung tayo ay wala pang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Yun ang paniniwala natin, maging mabuti ka lang. Alam niyo ba, na kahit 1,000,000 kabutihang pagawin natin, kung hindi yun, utos ng Diyos, mali yun sa Diyos. Ilang beses na natin pinag-aralan yun. Sino yung pinaka-the best example doon? Si King David. At si Abraham din, nagkasala rin. Si Elias din. Nakakot siya kay Jezebel. Pero bakit
Sabi ng Hebreo, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Bakit matuwid si Elias? Kasi hindi naman dahil sa gawa siya nagiging matuwid, sa pananampalataya sa Diyos. Si David naman, pinatunayan niya na kahit anong mabuting naiisip mo, na gawin mo, kung hindi yan sinuutos ng Diyos, hindi yan mabuti sa paningin ng Diyos. Yung census, hindi yun naging mabuti sa paningin ng Diyos, pero hindi masamang gawin niya yun. Binibilang niya lang yung bilang nila para makasigurado siya na marami sila at mananalo sila sa digmaan. Kaya ang problema, hindi utos ng Diyos yun, kaya nagkasala siya. At dahil sa kasalanan na yun, maraming taong namatay. Yan. Merong consequences sa ating kasalanan. Okay? Kaya kahit anong mabuti, hindi mo pwedeng gawin yun kung hindi utos ng Diyos yun. Masampol, Sunday. Ang Sunday para talaga sa pagsamba sa Diyos. So, bagamat wala naman po, alam mo papahinga, hindi naman. Ngayon nga yun dapat kasi walang paso, walang trabaho. Hindi mo binigay sa Diyos yun. Pero, alam mo na kailangan nyo ng mag-aral. Kasi kailangan mo sa buhay yun at maganda yun para matupad mo yung pangarap mo. Tama mo ba? Maganda yung mag-aral. Kasi makakatapos ka, makakapagtrabaho ka ng maganda, ano pa, matutulungan mo yung magulang mo, lahat ng benepisyo ng mabuti. Problema, araw ng Diyos yun. Kinuha mo at desisyonan mo sa palagay mong tama na dapat mong gawin. Kayong sumagot, tama o mali? Tama yung mali ang gagawin mo. Ang susuwayin mo yung itinakda ng Diyos o susundin mo yung gusto mo sa palagay mong tama naman? Isipin nyo maigi. Di ba? Ganun sa buhay ni David. Mali ang hindi sumunod sa Diyos. Yun yung sinasabi ng Diyos sa atin. Na dapat natin malaman. May mga bagay na akala natin tama pero mali sa paningin kasi hindi yun ang inuutos niya sa atin na dapat natin gawin. Kaya dapat kasi ang Diyos ay mapanibughubing Diyos. At yung maging ng kanyang pangalan, hindi natin pwedeng gamitin sa walang kabuluhan. Pinakilala ang pangalan niya sa pamamagitan ni Jesus Christ na isa sa Kanya. Siya at ang Ama ay iisa eh. Kaya kapag ginagalang mo ang pangalan ng anak, iginagalang mo yung pangalan ng Ama. Kasi siya at ang Ama ay iisa. Amen? Bagamat sabi ng mga tagapagturo, talaga naman na hindi talaga mabibigkas talaga yung pangalan ng Diyos. Ay iba pa nga, ang bigkas ng pangalan daw siya ang hilingan natin. Tama, di ba? Buhay naman talaga. Ang buhay ng Diyos yun eh. Totoo naman. Pero nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng anak. Kaya sa literal nating buhay ngayon, paano mong dapat igagalang mo yung huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan. Kaya pinakilala yung pangalan ng anak. Anong gagawin natin sa utos na yun? Ano yung dapat natin iwasan? Na dapat ginagalang natin yung pangalan ng Diyos. Na kapag ginamit mo sa walang kabuluhan, nagkakasala ka. Ano yun? Paano? Paano tayo nagkakasala? Paano natin sasabihin yung pangalan ng Diyos na nagkakasala tayo? Kasi, yung pangalan ng anak niya, dapat hindi natin ginagamit sa walang kabuluhan. Huwag kang mangangako sa pangalan ni Jesus. Sa pagbibiro, nagugulat ka, Jesus Maria Joseph. Tama mo ba? Yung mga bagay na yan, nagiging sanhi ng pagkakasala, nagiging biro. Kita nyo maging sa mga palabas, minsan binibiro naman yung pangalan ni Jesus. Tama mo ba? Nagkakasala tayo doon. Kaya huwag natin ibig sabihin, pag sinabing pangalan ni Jesus Christ ng ating Panginoon, igalang mo yun. Kasi higit na pangalan, higit sa lahat yun. At dapat ang lahat ng tuhod ay luluhod nga eh. At magsasabing si Kristo ay Diyos. Kaya huwag na natin babanggitin ang pangalang Jesus sa walang kabuluhang bagay. Biro o kahit anong mga pangako o anong mga bagay na walang kaugnayan sa pananampalataya sa Kanya. Amen? Para maiwasan natin magkakasala. Yun yung 10 utos. Iba pa, marami pa, Brother Joshua, i-ano lang natin yung Exodus 20. Paliwanag lang natin yun. Kasi inano lang natin yung 2 o yung 10 eh. Kung bakit naging 2. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Ano yung araw ng pamamahinga?
Tungkol sa Diyos pa rin yung pagsamba sa Diyos. Alin araw na ba mamahinga? Sabbath day, yung panahon. Ay sa panahon natin, ang ibig sabihin na araw pamahinga. Eh hindi naman alam ko anong araw yan eh. Sa pag-aaral eh. Anong araw sa panahon natin ngayon? Sunday. Eh bakit lang yung pag-aaral mo? Eh di nila mo na yung Diyos. Tama ba? Eh lang yung trabaho ko. Kasi, Pastor, may utang kami, dapat bayaran, nag-offer yung kakumpare ko pagpapalain siya ng Diyos, Pastor, ganda nun, di ba? Kung nakatulong ko, pinagpala siya, makakabayad pa ako ng utang ko, makakabili pa kami ng bigas. Ang ganda nun, di ba? Pero, anong hindi maganda dun? Sinunod mo yung sarili mo Hindi utos ng Diyos yun sabi niya, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Pag sinuway mo yan, anong mangyayari? Maninipugo na naman siya doon. Tama ba? Kaya saan di para sa Diyos yun? Pagka pinunta mo sa SM yan, at inabutan ka ng kamatayan mo, anong mangyayari sa'yo? Linggo ngayon, tapos alam mo. Gabi nga ng mabuti pa yung mga hindi na nakakilala sa Diyos, mas okay pa Pero ikaw, yung konsensya mo kasi nandoon. Nilabag mo yung utos ng Diyos, na alam mo tama yun, pwede ka makapagdala ng kaluluwa dahil may tungkulin ka sa Diyos. Sinuway mo, sinunod mo yung kagustuhan mo kasi minsan lang kami mag-date ng shota ko Di ba? Ilabag yung isang mall pala na yun na masusunog ng araw na yun. Kasama kayo masusunog. Di ba? Anong mangyayari sa iyo? Pero kayo. Yun lang yun. Buti lang kung makapag-confess ka ba? Ay lang, sorry po. Kung hindi ka lang bigyan ng pagkakataon ng isip, di mo naman alam yun Sa totoo lang sa buhay natin, nagiging alam lang natin yung kaligtasan natin sa pananampalataya natin sa Diyos. Pero sa literal, hindi talaga alam natin na kamatayan natin kung mapupunta tayo sa langit o hindi. Sa totoo lang. Kaya lang natin nalalaman na tayo ligtas sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Sus na tinanggap natin kasi pangako niya yun. Dahil matibay na alam natin ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Pero totoo, hindi mo alam yun sa buhay mo. Sa literal na anong mangyayari sa iyo. Tama? Yun po yun. Kaya matakot tayo sa Diyos. Sabi ni Solomon na matalinong tao, nag-aaral ng buhay ng tao. Matakot ka sa Diyos, sa sumunod sa kanyang mga utos, ito ang buong katungkulan mo. Kaya tayo, pag nabuhay sa mundo, dapat natatakot at sumusunod tayo sa Diyos. Huwag natin subukin ng Diyos. Mabigat. Kaya, sa totoo, hirap magturo ng salita ng Diyos. Ang masakit kasi ito. Maging kami man nasasaktan ng tagapagturo. At nakakatakot ituro. Nakakatakot ituro. Bakit? Ito yung magiging dahilan. Hindi siya maniniwala yung tao. Ito yung magiging dahilan. Hahamakin ka ng tao. Ito yung magiging dahilan. Susumpahin ka ng tao. Pero, ito yung magiging dahilan na ikaliligtas ng tao. Tandaan natin ito. Ito yung magiging dahilan na ikalalaya ng tao. Ito yung magiging dahilan na karangalan nating mga tao pagdating ng panahon. Yung salita ng Diyos, yung Bible. Amen po ba? Kaya hindi natin dapat ito ikatakot, ikahiya. At itago, dapat ihaya. Kaya ang sakit ng Hebreo 4:12. Brother Joshua, Hebreo 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikabuturan ng kaluluwa at espiritu ng kasukasuhan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kaya nakaupo tayo dito, nandiyan sa loob, aging ako man, tinuturo ko ito kung sa isip ko. Kaya nalulungkot ako pag may mga kakilala akong mga tagapagturo na alam ko na tuturo lang talaga sila May kaibigan kasi ako na tagapagturo din na may nakikita ko hindi maganda Nalulungkot ako, pinipray ko siya na gumagawa siya ng hindi maganda. Kasi una dapat ang nagtuturo, dapat siya unang natatakot sa Diyos. Kaya hindi dapat magtuturo ng mga bagay na hindi niya dapat ginagawa. At kung sakaling hindi man niya gawa, naiituwid siya dapat ng tinuturo niya. Kaya ko, habang nagsasalita, nasasaktan din ako. Kasi lahat ng aking tinuturo pasok din sa buhay ko. Amen po ba? Gaya nyo na nakikinig, hindi lang kayo, pati ako din nasasaktan. Kasi biblical yan.
tumatagos maging sa ikabuturan ng ating kaluluwa at espiritu ng kasukasuhan at buto at nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. Alam ng Diyos na laman ng isip at puso natin, hindi tayo magsisinungaling sa Kanya. Magsisinungaling ka, pagdating ng panahon, maghaharap tayo sa Kanya eh. Kung tayo may projector, may video, may CCTV, pagdating sa langit, high-tech pa doon. Makikita natin ang lahat ng ating mga pinaggagawa. Mga maliliit na bagay, malalaking bagay, alam ng Diyos yan. Hayag man ulihim, sabi ng Bible. Amen? Dapat kasi Exodus, Brother Joshua, lumayo tayo ron Medyo lumalim tayo ng konti eh. Sabihin lang natin 10. Laki mong tandaan, ilaan na akin ang araw ng pahinga. Yung dapat sa Diyos, huwag natin hatiin yun. Anin na araw ka magtatrabaho, tapusin mo ang dapat gawin. Ano ba yung pagtatrabaho, pag-aaral? Lunes hanggang Sabado. Ilgara mo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday. Tama ba? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Friday pala naman, Saturday. 6. Bilangin mo yun. Balik mo muna sa line, Brother Joshua. Ano na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin? Di ba? Ano ka, nag-aaral? Minsan may pasok pag Sabado, tama. Ano na araw ka magtatrabaho, ganun din. Tapusin mo lahat ng dapat gawin. 6 na araw, pero walang binabanggit kung anong araw yun. Pero sabi doon, araw ng pagpapahinga. Ngayon, ano yung araw ng kapahingahan natin ng mga tao ngayon? Sa Pilipinas, Linggo, di ba? Walang pasok. Ito yung tinutukoy doon. Hindi na mahalaga kung anong araw yung sinasabi sa Bible. Gusto nga lang yung sa araw-araw eh. Pero 6 na araw, 6 na araw tayong trabaho. Dapat meron tayong isang araw sa Diyos. At ngayong Linggo yun. Tama po ba? Lipa, Brother 10. Subalit, ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga alipin, lalaki, babae, o ang inyong mga alagang hayop ni ang mga dayuhang nakikipanaya sa inyo. Ano ibig sabihin nun? Lahat dapat, lahat. Pati hayop nga eh. Ibig sabihin, sa buhay natin, paano natin apply yan? Huwag mo na intindihin mo na yung mga paglalaba mo, pagluluto mo, ano pa? Yung mga alaga mo dyan, kalimutan mo muna yan kasi sa Diyos na focus mo muna. Ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat na parang ang Panginoong Jesus ang iyong pinaglilingkuran. Tama po ba? Huwag mo munang intindihin yung lakad mo mamaya, huwag mo munang intindihin yung bisita mo, cancel muna, linggo ngayon sa Diyos to. May nadaanan nga ako na junk shop. Close Sunday for Jesus only, nakalagay doon. Gulat ako kasi makain ako sa Tapsilog. Pagkaso magpahinga, papahinga na ako po. Nagsiselfon, tapos nagulat ako. Walang trabaho pagka linggo. Araw ito ni Jesus, ni Jesus, sabi doon. English nakalagay Sunday is for Jesus only, nakalagay doon. Natuwa nga ako, bigla ako, purihin ang Panginoon, napaganon nga ako May ganun pa pala ngayon. Kaya dapat tayo ganun din, may paninindigan sa ating buhay. Kasi kung hindi, makakasala talaga tayo. Akala lang natin hindi. Kasi alam natin tama at mali. Tandaan niya na nakakain tayo ng bunga ng punong kahoy, nagbibigay kaalaman ng mabuti at masama. Sila Eva at Adan. Alam natin ang tama at mali. Alam natin na sa sarili natin mabuti yung gagawin natin. Pero ulitin ko lang, paalala ko lang, hindi lahat ng mabuti ay mabuti sa paningin ng Diyos. Tama po ba? Tandaan natin yan. Alam natin ang mabuti at masama, pero hindi lahat ng mabuti ay mabuti sa paningin ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Jesus, bakit mo ako tinatawag ng mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Ano ibig niya sabihin? Maging siya man, sinunod niya ang kalooban ng Ama. Kaya sa lahat ng pagkakataon, yung Ama na tinutukoy dito, yung si Yahweh, na makapangyarihang Diyos na nag-uutos dito, ang dapat iisipin natin. Dahil siya lang ang mabuti. Okay po ba? Ganun po yun. Ilaan natin yung punong araw. Sa araw na ito, huwag mong trabaho ang sino man. Dapat trabaho, wala muna yan. Oras lang nga ngayon Sunday, 3 hours lang, 4 hours lang matagal Amen po ba? Ayan, sige, yung mga kapatid natin, tuloy po kayo. Magandang umaga. Yan. Sa araw na ito, huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo ng inyong mga anak, mga alipin lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni mga dayuhang nakikipanaya. Yung mga bisita nyo, huwag nyo walang entertain nyo pag Sunday, cancel
namin. Ayan o, dayuhan o. Tama po ba? Ano pa, yung mga alaga mong hayop. Walang alagang hayop. May labahin ka naman, may lutuin ka naman sa bahay. Karami iba nga, naglalago pag linggo Sa ibang church, sa ibang church sa Bignay, may kaibigan tayong pastor doon. Pastor, ganito kami dito Minsan naglilibot ako. Sasabihin nila, kung basa yung damit, hindi ako makakapag-church. Linggo naglaba. Diba? Nalulungkot yung pastor. Linggo daw naglaba. Linggo, sa Diyos talaga yun. Amen po ba? Ayun yung mga bagay na inuutos ng Diyos. 10 utos yun Ano pa, Brother Joshua? Yun yung pagmamaalam na araw ka nilikha ang langit. Kasi yung kuha ng Diyos. Yung Diyos, nilalang niya ang lahat, 6 na araw, ang lupa, ang mga dagat, at lahat ng nasa mga ito. Ngunit, nabahinga ako sa 7 araw, kaya ito'y aking pinagpala at inilaang para sa akin. Ibig sabihin, yung sinasabi niya, siya mismo ang gumawa. Tama po ba? Kaya sinasabi ko kanina, na dapat yung kami tagapagturo, mas maging maingat. Kasi dapat una, kami talaga ang gagawa ng aming kaya ako kinikilabutan sa totoo lang. Ayoko talaga maging pastor. Sa totoo lang, kasi ang hirap maging pastor. Lahat ng mga ituturo namin, dapat kami muna ang unang susubok. Kami ang unang gagawa. Kasi paano namin i-counsel yung iba kung hindi namin pinagdaanan yung mga pinagdaanan nila. O ginawa yung mga ginawa nila, o gagawin yung mga itinuturo namin. Magiging bulaang mga tagapagturo kami, huwad na tagapagturo. Mapupunta kami sa impyerno at mabigat ang parusa sa amin. Kaya ako grabe, pagka nagpe-pray, Lord, patawarin mo ako sa aking mga ginawang kasalanan. Ang dami ko nagawang kasalanan sa iyo. Kaya pag nag-pray ako, sa totoo lang, minuminuto Oras-oras, hihingi ako ng habag sa Diyos Sa umaga, sa gabi, pagkagising, bago matulog, sama kong pamilya ko, kumpes tayo. Nora, ni Ron, ni Lord, kumpes ka din. Kasi alam ko, dami namin nagawa sa buong maghapon. Hindi kami karapat-dapat sa Diyos. Marami kaming lihim na kasalanang nagagawa. Ang gugulo namin, maingay kami. Hindi nyo alam yun. Pero sa amin, bakit nananatili pa rin ako nagtuturo? Wala akong magagawa. Kailangan ko sundin yung Diyos na nagtuturo sa akin Tama po ba? Lord, alam ko na tama na hindi na ako magturo kasi hindi ako karapat-dapat. Magturo, dapat nakikinig lang ako Kasi ako man mismo makasalanan Pero ano magagawa ko? Inutos niya sa akin to Ano mahalaga sa akin? Yung nararamdaman ko o yung inuutos ng Diyos? Kung ikaw ang tatawin, ano gagawin mo? Ano susundin mo? Yung sarili mo o yung Diyos? Natural yung Diyos din susundin ko, hindi yung sarili ko. Kasi pag sinunod ko yung sarili ko, nagkasala ako dahil ano yung kasalanan, ang definition. Pamumuhay sa sarili at yung pagiging mahihain, pagiging mahina ang loob, pagiging talunan, pride yun. Tama po ba? Sorry po, Pastor, hindi ako mapag-songlit kasi ang ganda nga po ng boss ko, mahihain naman ako Kasalanan yung pride yun. Kaya mong gawin ang isang bagay na iutos sa'yo, hindi mo ginagawa kasi ikaw ang nasusunod sa sarili mo. Diyos mo yung sarili mo. Amen po ba? Ay, yung mga bagay na dapat natin, walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala at walang sino man na kalulugod sa paningin ng Diyos. Pero wala tayong magagawa. Kailangan mangyari ang kalooban ng Diyos at sumunod sa Diyos. Kagaya ni David. Kahit anong kabutihang milyong gawin ni David, hindi yun ang utos ng Diyos. Magkakasala. Nagkasala nga si David. Tama? Kaya tayo, kahit anong mabuti na gawin natin, kung hindi utos ng Diyos yun, magkakasala tayo. Kaya sundin lang natin ang Diyos. Tama po ba? Nawa, naintindihan natin ang salita ng Diyos. Yan, Exodus. Bigay natin sa Diyos ang lahat. Ano ba, Brother Joshua? Igalang mo ang iyong ama at ina. Ayan, sa kapwa na yan. Lahat ng yun, yung utos 1, 2, 5 yun 5 ba yun? Pagmamahal sa Diyos. At lahat yan kung papatay, galang mo, mag-ina, huwag kang papatay, huwag kang magagawa ng ganito, huwag kang ganon, pagmamahal sa kapwa. 10 Commandments. At ngayong New Testament, ginalawang-dalawa yan. Pag-ibig sa Diyos, dalawa na lang. Kasi yun naman yung equivalent niya at pag-ibig sa kapwa. Amen? Ngayon, paano mo mamahalin ng Diyos? Sa buhay mo, may pakikita mamahalin mo ang Diyos. Kasi dapat mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Ano ba? Ang paraan mo para may pakita mahal mo ang Diyos.
Di ba? Ayun yung tanong. O ano, di ba? Ang hirap sagutin, di ba? O ano, paano ko nga palang maipakikita yung pagmamahal mo sa Diyos? Di ba? Pero pinag-aralan na natin yan, nakaraan. Ano ang paraan para maipakita natin mahal natin ang Diyos? Dapat mahal natin yung mga mahal ng Diyos. Tama po ba? Ano ang mahal ng Diyos? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Binigay niya ang kanyang buktong na anak. Bakit kailangan niya ibigay ang kanyang buktong na anak? Upang ang sino mo sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung sabihin, isipin mo, yung mahal ng Diyos, para maipakita kung sa kanyang ginagalang ko siya at pinahalagahan ko siya, dapat mahalin ko yung mga bagay na mahal niya. At tao yun. Sino ang tao upang iyong pahalagahan o anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sa sandaling panahon, nilalang mo siyang mas mababa sa mga anghel. Si Jesus at tayo ang tinutukoy doon. Amen? Dapat, isipin mo maigi, paano mamamahal ang Diyos? Isipin mo, ano ba yung mga bagay na pwede mong bigay sa isang taong minamahal mo? Yung mga bagay na pinapahalagahan niya. Di ba? Pagka nanligaw ka, pagka lalaki, okay, ikaw babae, siyempre, yung paborito kong kulay, paborito kong pagkain, di ba? Ganun din sa Diyos. Ano yung paborito ng Diyos? Eh, siyempre, tao na kanyang nilalang. Kaya mahalin mo yun. Sa paanong paraan? Siya lang munang mabuting balita para magkaroon siya ng kaligtasan. Paano? Maraming mga bagay na pwede natin gawin para magawa natin yung mga bagay na yun. Amen po ba? Kaya dapat natin isipin yun. Kaya igalang natin ang Diyos ng higit sa lahat. Mahalin natin yung kapwa natin na parang minamahal natin yung ating sarili. Tama po ba? Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At iyon ang pinaka bagay na kinaluluguran ng Diyos sa atin na dapat natin ginagawa. Amen? Okay. Saan na tapos? Sa Diyos, layo ng narating natin. Sa Hebrew 6:3. Kasi piniksilang natin 10 commandments, di ba? Hinati lang yun sa 2 utos, mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. Na dapat natin gawin. Kaya, saan na tayo natapos sa Hebrew? 6:1. Lumayo tayo, di ba? 3. Magpatuloy na tayo at iyan ang gagawin namin kung kalooban ng Diyos. Yan. So, ibig sabihin, ngayon kasi mga huling panahon, maging wais tayo. Huwag na yung mga seremonyas, yung mga tungkol sa ibang mga bagay, yung mga importante na dapat ang gawin natin. Na dapat yung mga, tayong mga matatagal ng Christian dapat wais tayo kung paano tayo maglilingkod sa Diyos. Huwag na natin pagkukulan ng panahon yung mga walang kabuluhang bagay. Yung mga pinagmumula ng pagtatalo, dapat maging mas practical tayo. Dapat mas maging matalino tayo sa ating trabaho. Ano yung isang bagay na napapansin niyo sa panahon natin ngayon? Sa buhay natin? Na higit natin dapat bigyan ng pansin at panahon. Sa isip na spiritual na dapat maging agresibo. Ano yung bagay na napapansin natin sa buhay natin na nangyari, sa buhay natin ngayon na dadaanan natin? Hirap, no? Marami, no? Pero isang bagay lang, banggitin ko lang, yung oras. Ang bilis ng oras. Hindi niyo pansin? Linggo na naman ngayon. Ano ibig sabihin ang bilis ng oras? Malapit na dumating si Jesus muli. Kaya maging wais na tayo ngayon sa panahon. Kaya nga sabi ng Hebrew na karal, ang tinig ng Diyos, pag narinig mo, yung puso mo, huwag mong patigasin. Hanggat ang araw, matatawag mo ngayon. Bakit bukas? Ibang araw na yun eh. At ano yung mangyayari sa iyo bukas? Pastor, ewan ko. Diyos ang nakakaalam. Yun naman pala eh. Alam natin eh. Alam mo pa bukas buhay ka pa? Sino tiyak dito bukas buhay pa siya? Taas kamay. O, di ba? Kahit ako, hindi ako tataas, hindi ko alam yun. Di ba? Parang pinangunahan ko yung Diyos nun. Kasi yun ang bagay na hindi natin alam.
na alam natin na mangyayari yung kamatayan natin. Tama? Kaya isipin natin yung oras. Ayun yung sabi nito. Ngayon mga huling mga panahon, napakabilis ng oras. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Kung mga bagay na walang kabuluhan, medyo sa walang bahala na natin yan. Magpatuloy tayo sa mga aral na mayroong laman, karne. Okay? Tungkol sa iba't ibang mga seremonya, tama na yan, wala yan, may itulong ng kabutihan. Ililigtas ka ba ng, huwag kang kakain ng ganito. Tama? Mailigtas ka nun, bawal magulis sa gabi. May ililigtas ka ba nun? Mapamaniin, mga gano'n, halimbawa lang. O kaya mga ibang katuruan noong panahon na kailangan pupunta ka sa pari para manghingi ka ng tawad. May iligtas ka nun? Masabi nga rito, kahit pari, nagkakasala. Yung mga ibig sabihin ng mga seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay tungkol sa mga muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy na tayo at iyan ang gawin namin kung lulubin ng Diyos. Sumulong ka na sa mga mas importanteng bagay na ipinagagawin. Ngayon mga panahon, ano ba yung mga bagay na importante ngayon? Pagsusolwin. Tama po ba? Una yung sarili natin, solwinin natin. Pangalawa, ibahagi natin yung pag-ibig natin sa iba. Pag-ibig sa Diyos, una yung buhay mo, ibigay mong alay bilang buhay na handog, buhay at kaayaan sa Diyos. Pangalawang utos, mahalin mo yung kapwa, isolwin mo yung kapwa mo. Tama po ba? Ayun yung 10 Commandments na sinasabi ng Bible, ng banal na kasulatan. Mahalin mo ang Diyos. Paano mapapakita mahalin mo ang Diyos? Ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Bilang Hari, Panginoon at Diyos mo si Jesus Christ. Tama po ba? Ayun ang pag-ibig sa Diyos. Pag sinabi mong ibigay mo sa Diyos ang buhay mo, ang Diyos mo si Jesus. Ang Panginoon mo si Jesus. Ang Hari mo si Jesus. At yun yung dahilan na minamahal mo ang Diyos. At sa paano mong paraan, faith without action is dead. Paano mong paraan may makikita yun na talagang buhay? Yung pagiging Hari ni Jesus sa buhay mo. Go and make disciple, mag-solwin ka. Magligtas ka ng mga kaluluwa na gusto ng Diyos na maligtas kasi yun ang ibig ng Diyos sa lahat. Hindi gusto ng Diyos yung mga handog natin. Kasi pulang-pulo na ng kayamanan sa langit, dadaanan mo lang yung ginto na eh. Yung pader mo nga, iba-ibang uri ng mamahaling bato eh. Tama po ba? Yung pader mo, ito, hollow blocks, isa. Ibang klaseng bato yan, mamahalin. Pangalawa, iba na naman. May perlas pa yung pintuan. Puro. Hindi kailangan ng Diyos yung kayamanan natin, yung handog natin literal. Ang kailangan ng Diyos yung puso natin na talagang nagpapakumbaba at talagang ginagawa siyang Panginoon ng buhay natin. Pag-ibig sa Diyos. At paano natin pakikita yun? Pag-ibig sa kapwa. Gusto ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay maligtas. Sino gagamitin ng Diyos? Pwede bang buba ang Diyos para mangusap sa iyo? Mamatay tayo. Nagpapadala ang Diyos ng mga manggagawa at tayo yun para at tayo naman chance na natin yun para gawin. Amen po ba? Isang malaking karangalan ng paglingkuran ng Diyos. Binigyan tayo ng natatanging tungkulin para gawin. Tama. Kaya gawin na natin sa panahon natin ngayon. Kaya magpatuloy na tayo at iyan ang gagawin namin kung lulubin ng Diyos. Sapagkat paano pang magsisisi at manumbalik ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, dati naliwanagan na sila. Nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Ito yung mga tumanggap na kay Jesus Christ. At sasabihan dito na nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos, na nakaranas ng hirap, tinubol ng Diyos, at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang maghahayag sa panahong darating, kaya nga napaniwalaan nila ng hustong Diyos. Ingat! Bakit? Kapag sila'y tumalikod, kapag tayo ay tumalikod, pagkatapos malasap ang mga lahat ng pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maangkay sa pagsisisi at manumbalik sapagkat muli nilang pinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Kaya nga dapat tayo, pag kumilala sa Diyos, dapat nagpapatuloy tayo. Kasi pag tayo tumalikod, paano pa tayo paniniwalaan? Tama po ba? Nangyari ngayon sa iyo, ulitin mo na naman yan eh. Tama ba? Mahirap. Kaya, at hindi lang yung kaparusahan sa atin. At dito nga nababasag yung paniniwalang once you are saved, yung maling-mali. Dito yun, no? Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, ito yung matumanggap eh. May banal na Espiritu. Kaya nanibugo yung Espiritu Santo umalis sa kanila. Hindi sila maaari pang maakay. Bakit? Sa pagsisisi. Bakit? Alam na nila yung katotohanan eh. Alam nila kapag pinangaralan,
brother, alam ko na yan. Nauna na ako sa iyo dyan. Pabalik na ako dyan. Papunta ka pa lang. Tama? Hindi na siya yung maniniwala yun kasi mamaya lang hihingi na ako ng tawad, patatawarin din ako ng Diyos eh. Tama po ba? Hindi na maniniwala. Kaya paano pa sila maliligtas kapag gano'n ang kanilang paniniwala? Walang humbleness, humility. Walang pagbibigay ng buhay sa Diyos. Kasi sa patakaran ng Diyos, kailangan mong maglingkod kapag ikaw ay dakila eh. Tama po ba? Kapag may pinag-aralan ka, kailangan mong kalimutan yun para magpasakot kay Jesus Christ. Kasi Kristo, Diyos eh, nagpakumbaba, naging alipin eh. Tama mo ba? Tayo naman, isipin mo, ikaw ay doktor, Christian, naging pastor. At dahil alam mo na yung mga bagay na sobrang talino mo, sa tingin mo maniniwala ka pa sa iba? Na nagtuturo sa'yo? Hindi, di ba? Iyon, ingatan natin, yung pride sa buhay natin. Yung alam ko na yan eh. Marunong ko pa sa akin, parang naman papangunahan mo yung iniisip ko. Alam mo ba yung gagawin ko mamaya? Tama? May ganun tayong senaryo eh. Pero totoo, alam natin sa sarili natin na tumitibok yung puso natin, humihinga tayo ng malalim dahil natatamaan yung pride natin. Tama? Ako naranasan ko yan eh. Napag sasabihan ng mas bata sa akin, humihinga ako ng malalim, parang di ko matanggap, pride yun eh. Pagka naramdaman ko yun, Lord, sorry po. Patawarin mo ako, tulungan mo akong ma-overcome ko itong pride. Hihinahon na ako at luluhod na ako, sisimple na ako, magpe-pray na ako. Lord, tulungan mo ako matanggap ko yung sinasabi niya. Matuto tayong makinig at magpakumbaba. Kahit sino ba yung ginagamit ng Diyos sa atin. Kahit bata pa yan, kahit minsan nga sa mga unbeliever pa, tayo makakapulot ng mga aral eh, magigising, gagamitin ng Diyos para sa atin eh. So, Titusin, mas magagaling pa sa atin gumawa ng paraan mga unbeliever. Tama? Yung mga unbeliever, magagaling tumulong sa totoo lang eh. Tama? Alam nila yung mga mabubuting bagay eh. Uunahan ka pa niya. Diba? Kasi yung karamihan sa mga unbeliever, ang alam nila kasi, maliligtas sila sa mabubuting gawa. Kaya gagawin nila yung mabuti. Kahit hindi ka nila kapatiran, tutulungan ka nila. Tama mo ba? Isipin niyo yun. Kahit sabi naman ng Bible eh, mas magagaling pa sa atin kung gawa ng paraan yung mga unbeliever eh. Tama mo ba? Biblical yan eh, sa New Testament. Mas magagaling gumawa ng paraan yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Gumagawa pa sila ng mabuti, hindi yung hukom. Kinulit ng babaeng balo ba yun? O pinatawad siya, di ba? Ano pa? Ano pa isa meron siyang ano ba to? Yung isang tatanggalin siya ng amo niya. Anong ginawa niya? Pinatawag niya yung mga umutang sa amo niya. Binawasan niya yung mga utang nila. O, ito sabihin mo. Ano sabi niya? Tatanggalin ako ng amo ko, may tatanggap naman sa akin. O, di ba? Mas magaling gumawa ng paraan yung mga hindi kumikilala sa Diyos eh. Tama mo ba? Eh tayo wala tayong kaparaan-paraan eh. Alam natin yung bagay na mabuti. Para sa Diyos eh, nanakawin ba natin sa Diyos eh? Ano ba, yung oras ng Diyos, alam natin yun eh. Libre naman ako eh. Maghihintay ka pa ng dahilan para hindi ka makapunta eh. So yun yung totoo, masakit. Pero yun talagang totoo. Ginigising tayo ng Diyos kasi huling mga araw na ito. Amen. Ako man eh, lagi ako nasasaktan sa lahat ng pinangangaral ko eh. Kasi hindi naman ako yung nangangaral, yung salita ng Diyos, binabasa ko lang eh. Ang sakit sa loob eh. Kapag sila'y tumalikod, kapag ako ay tumalikod, kaya hindi nyo rin ako masisi. Si Pastor Ronnie eh, kala mo perfecto eh, kung makapangaral eh. Pasensya na kayo, hindi nyo ako pwede sisihin. Ginagawa ko lang ang utos ng Diyos. At mahalaga sa akin, hindi yung mga tingin nyo sa akin. Yung tingin ng Diyos sa akin. Tama ba? Ganun din sa inyo. Kasi ako yung kinakausap dito eh. At kayo din naman yung kinakausap dito. Tama ba? Kaya pareho lang tayong pinangangaralan. Kapag sila'y tumalikod, kapag kayo'y tumalikod, kapag ako'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaaring mag-akay pa. Bakit? Yung pride mananatili na sa'yo. Hindi ka na pwedeng turuan. Alam mo na yung katotohanan. May mga kapatid akong ganun. Hindi ko pwede turuan kasi mas bata ako sa kanila. Hindi nila ako paniniwalaan. At tunayan nga, yung isa kong namatay na kapatid eh. Kahit anong, di ko lang alam kasi di ko naman nababasa isip niya.
Ano niya, dumanas ako ng hindi magandang pananalita sa kanya nung nabubuhay siya. Pero tinanggap ko yun dahil alam kong mangyayari yun. Hindi ako paniniwalaan na mas matanda sa akin. Gusto ako eh. Tama ba? At meron pa akong ibang mga kapatid na talagang sa tingin ko, iba naniniwala, iba hindi. Hati. At siyempre, kikita rin sa buhay ko, hindi ako mayaman eh. Hindi pa ako tagumpay sa literal na buhay eh. Kaya, lahat ng mga, ikaw nga eh, pray ka eh. Pero tandaan natin, si Pablo, hindi niya rin napagaling sarili niya. Kaya, hindi lahat ng mga lingkod ng Diyos, kapag ka nanalangin, didinggin, pareho niyo din sila. Tao. Hindi lahat tutugunin ng Diyos. Amen? Yan, kapag sila tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng hindi na sila maaaring maakay pa at magsisigma pa ng balik, sapagkat muli nilang pinapako sa krus at nilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap pasaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang kikinabangan ng mga magsasaka. Kaya kapag narinig natin yung salita ng Diyos, nawa, ipangalakal natin ito. Parang isang lupa na tinaniman ng binhi na talagang lumalago. Subalit, kung ang mga damo at halamang matitinik ang tumubo doon, walang kabuluhan ng lupang iyon at ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos. Ito ay tutupukin sa apoy. Kapag ginamit mo yung salita ng Diyos sa kapakinabangan mo at hindi mo pinagyaman yan, hindi mo man lang ginamit, kagaya tayo ng mga pinagkatiwalaan na pagdating ng araw, mawawalan ng pakinabang. Tutupukin tayo sa apoy. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, ng oras matatiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginagawa at ang pagmamahal na inyong pinapakita at hanggang ngayon pinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Kaya tayo magpakasipag sa panahon natin ngayon. Amen? Tandaan natin, hindi masasayang ang lahat ng ating pagsasakripisyo, pagtitiis, pagpapagal, pagod sa paglilingkod sa Diyos. Pagdating ng panahon na yon, well done, my good and faithful servant. Talagang pagpapalain tayo ng Diyos, isang matinding karangalan. Hanggang dito na lang tayo sa 12. Wala tayo oras eh. Next Sunday, February 6, 13. Tiyak ang pangako ng Diyos. Ito yung mga pangako ng Diyos. Pero hanggang dito lang tayo ngayon, February 5 and 6. Kaya lang 6, 1 to 12 lang tayo. Huwag tayo mangihinawang sumunod sa kalooban ng Diyos at gawin ang tungkulin lang natin. Kaya pagdating ng panahon, tayo rin ang aanin nito. Huwag tayo mapapagod. Gawin lang natin yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos. At huwag yung mga sarili nating gusto ang masusunod. Amen? Amen po ba? Amen. Ay, wala nang amen ha. Nawa, pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito. May gusto ba magtanong? May tanong ba kayo? Okay. Wala na. Lahat naman siguro natuto. Wala natin ang Panginoon. Nawa, pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito. Tandaan natin yan ha. Ang mabuti na dapat natin gawin, yung mabuti na inuutos ng Diyos. Tama? Kahit anong mabuti pa ang gawin natin, kung hindi ito utos ng Diyos sa atin, hindi natin ito dapat gawin. Amen? Tama? Ano ang mabuti? Ngayon, ano ang mabuti? Ayan, ang kalooban ng Diyos. Kagaya ni Jesus. Ano ang mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Ano ang kalooban ng Diyos ngayon? Na mabuti. Para magawa natin yung mabuti. Sabi ng John 17, kung paano ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay maging isa. Ang kalooban ng Diyos na mabuti ay makipag-isa tayo kay Kristo. Okay? Tanggapin si Jesus Christ sa buhay natin bilang Panginoon. Hari ng ating buhay. Bakit? Ayun lang yung paraan para magawa natin yung mabuti. Kasi si Jesus lang ang banal at perpekto.
na kayang gumawa ng mga perpektong bagay para sa atin. Alam mo ba? Sa pamamagitan yun ng banal na Espiritu nasa sa atin, magagawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Tama po ba? Kaya ako nagagawa mangaral kasi hindi ako ang nangangaral. Yung banal na Espiritu na tinanggap ko sa buhay ko. Kasi kung ako ang mangangaral, hindi ako mangangaral dito. Hindi ako magtuturo. Kasi lahat ng tinuro ko, puro ginawa ko eh. Tama ba? Pero dahil hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, gagawin ko yung tinuturo ng Diyos na inuutos sa akin na dapat kong gawin. Nang ituro ang masakit na salita ng Diyos kahit nasasaktan din ako. Amen? Ganon din tayo. Kailangan natin gawin yung pag-share ng mabuting balita kahit nasasaktan pa tayo kasi utos ng Diyos yun. Go and make disciple. Amen po ba? Nawa, intindihan natin at nawa, patuloy pa natin maunawaan ang salita ng Diyos, tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Tawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala sa iyo. Minsan pa, Panginoon, patuloy mo kaming turuan sa mga bagay pa na hindi namin maunawaan sa aming buhay. At nawa, Panginoon, lahangin mo kaming pangunahan sa lahat ng pagkakataon ng iyong Espiritu, Panginoon, ang siyang mamuna sa amin. Salamat, purihin ka sa inamin nabalik ng lahat ng papuri. Pasalamat pagsamba sa pangalan po namin tagapagligtas na si Jesus. Amen, amen. Palakpakan natin ng Diyos. Yan. Okay, sige tayo magsimula na sa ating